Nanigas ang buong katawan ni Elenita habang pinapanood ang pagbaba ng lalaki sa hagdan, habang palapit ng palapit ito sa kanya ay mas nakaklaro niya ang mukha nito. Hindi siya maaring namamalikmata lang, si Gabriel nga ang nakikita niya. Nagulat ba kita? Tanong ng lalaki nang halos isang dipa na lamang ang layo nito. Sa ganoong distansya ay biglang bumalik sa kanya ang panahong nasa bus sila at magkasama sa biyahe, kung gaano halos magkapantay ang kakisigan at kabaitan nito. Pero para saan pang sinabi ng lahat sa kanya sa ospital na patay na ito, gayong napakalusog nitong tingnan at ni Gallows ay tila wala, at bakit siya nito tinawag na Serena? Hindi ba nito naaalala ang tunay na asawa? O baka nabuking ka na Elenita, magkahalong ka ba at lito ang namamayani sa loob niya, what the hell is happening? Kumusta ka na wifey? Ikinuyom niya ang nanginginig na mga kamay. Gabriel, hindi ko alam. Lumapit pa ang lalaki sa kanya at tinitigan siya sa mata. Weird, mapupungay ang mga mata ni Gabriel. Laging mayroong saya roon, pero tila nagbago ito ngayon, para itong may apoy, may galit, o baka naman namamalikmata lang siya. Akala ay patay na talaga ako. Tumaas ang gilid ng labi ng lalaki. Sorry to disappoint you pero mukhang hindi ko pa maipapamana sa iyo ang pera't kayamanan ko. May ganoong issue sa pagitan ng mag-asawang Gabriel at Serena, pero napaka-sweet ng mga ito noong nagkasama sila sa biyahe. And why is he still referring her as his wife? Hindi ba nito naaalala ang hitsura ng asawa? Gabriel moved a little closer, mas klaro na sa kanya ngayon ang tila galit sa mga mata nito. Napaatras siya, hindi rin siya halos makatingin ng diretsyo sa lalaki. Gabriel. Stop it, umalingaw-ngaw ang boses ni Ma'am Anselma, umiiling-iling ito na tila ba nawawalan na ng pasensya. Why, Mama, I'm just telling the truth to my wife. Pagkasabi ay ngumisi ito sa kanya. Not now, Sebastian, osek ng ginang. Sebastian, akala niya Gabriel ang pangalan nito. Bakit ngayon ay Sebastian na? Ano bang totoo? Magtatanong na sana siya nang hawakan ng ginang ang kanyang kamay. I'm sorry, Serena, mapagbiro lang talaga si Sebastian. Gabriel is no longer with us. Sebastian made a terrible joke. Naguguluhan pa rin siya paano naging magkamukha ang dalawang tao. Magkamukha lang naman ang mga ito kung kambal kayo ni Gabriel, bulalas niya kay Sebastian, hindi siya makapinawala, binibiro lang pala siya ng lalaking ito. Ngumisi si Sebastian habang umiiling, Mama, Gabriel didn't even tell his wife that he has a twin brother? Suwail talaga ang anak mong yun. Don't speak of him like that, son, he's still your brother and Serena here is his wife, hindi kita pinalaking walang galang. Kahit ngayon ay pinagtatanggol mo pa rin siya, he's your favorite after all. Alam mong hindi totoo yan, mariing sagot ng ginang habang minamasahe nito ang sentido. Sino nga naman ang hindi may stress sa ugali ng anak nitong tila walang modo kung magsalita? Paano nito napaparatangan ng ganoon ang napakabait na ginang? Ang ina ay laging pantay ang turing sa mga anak, ganoon ang kanyang ina sa kanilang magkapatid. Muli niyang sinulyapan si Mama Anselma, hindi na nito minamasahe ang sentido ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang tila pagkahapo. Natatakot tuloy siya na baka tumaas ang presyon nito. May edad na rin ang ginang, madalas sa mga tulad nito ang mayroong ganoong karamdaman, kaya naman nagsalita na siya. Siguro kailangan na munang magpahinga ni Mama Anselma, baka pwede. Mama Anselma, hindi mapigilan ni Elenita ang bahagyang manginig sa makapal na boses ni Sebastian, nanliit din siya nang muli itong lumapit sa kanya at balutin siya ng anino nito, pero kahit kumakabog na ang kanyang dibdib ay pinilit pa rin niyang magsalita. Oo si Mama Anselma, mukhang pagod na kasi siya. Nahigit niya ang hininga ng tumitig si Sebastian sa kanya, tila ba hindi ito naniniwala sa kanyang mga sinabi. Nakatiimbagang din ito na siyang nagpakumpirma sa kanya na hindi nito gusto ang kanyang presensya. Mukhang tama rin siya nang pumasok sa isip niya na delikado ang mapalapit sa lalaking ito, tila wala itong sinasanto. Ang bilis mo namang maging komportable sa pamilyang ito, tuluyan na nitong inangkin ang kaunting distansya sa pagitan nila, mahal kong hipag. Bagamat napaatras ay pinigilan niya ang sariling hindi tumakbo. Hindi ko nakontrolado ang mga iniisip mo tungkol sa akin, ang gusto lang ay ang makapagpahinga si Mama Anselma. Kahit pagaano kapareho ang mukha nito kay Gabriel, milya-milya naman ang layo ng ugali ng mga ito, hindi siya nakaramdam ng pagkaasiwa kay Gabriel, pero kay Sebastian, nangangatog ang kanyang tuhod. Tama na yan, Sebastian, pumagit na si Mama Anselma sa kanilang dalawa, nag-aalala lang si Serena sa akin.
Tinapunan siya ng tingin ni Sebastian bago umatras, dahil doon ay nakahinga siya ng mabuti. Tayo na po, kailangan nyo na pong magpahinga, imbita niya ang ginang upang makaalis na sila sa harap ni Sebastian. Kahit hindi siya ang tunay na Serena ay nasasaktan pa rin siya sa mga naririnig mula sa lalaki, kung makatingin kasi ito sa kanya ay tila ba may malaki siyang kasalanan dito. We'll talk about this later, Sebastian, ani Mama Anselma sa anak nito bago sila humakbang paakyat ng hagdan, pinisil naman ng ginang ang kanyang kamay. Pasensya ka na hiha? Ha, hindi pa talaga siya masyadong nakaka-recover sa pagkamatay ng kakambal niya, kaya naman pagpasensyahan mo na siya, pangako, kakausapin ko siya. Sang-ayon siya sa sinabi ginang, hindi nga rin naman madali ang mawalan ng kapatid. Malamang ay naghihilom pa lamang si Sebastian sa biglaang pagkawala ni Gabriel, at malamang kaya hindi nito gusto ang presensya niya dahil heto siya at buhay habang ang kapatid nito ay nasawi sa aksidente. Pero rason ba yun para tratuhin siya bilang Serena nang may galit? Nilinggan niyang muli si Sebastian habang pumapanhik sila ng ginang sa hagdanan, hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Nakakapaso ang titig nito na tila nais nitong sunugin pati ang kaluluwa niya. Pero sino ka ba para magreklamo, Elenita, mas malala ka pa nga kay Sebastian dahil nagkukunwari kang si Serena. Nakita niya ang pagtaas ng gilid ng labi ng lalaki bago niya ibinalik ang tingin sa hagdan, at kahit na nakatalikod na siya ay ramdam pa rin niya ang init ng titig nito na humahagod sa kanyang likuran. Umiling siya upang mawala ang mga agam-agam sa isip. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Ma'am Anselma. Napatigil siya sa paglalakad at napansing nakatayo na sila sa isang malaking pinto, mukhang iyon na yata ang silid ng ginang. Okay lang po ako, nagpakawala siya ng matamis ng ngiti upang kahit papaano ay hindi mag-alala ang ginang sa kanya, pumasok na po kayo at magpahinga. Ah, hindi ko kwarto ito, from now on, this room is yours, Serena. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay binuksan na ng ginang ang pinto, bumungad sa kanya ang malawak at eleganteng silid. Mayroon yung malaking kama akto lamang sa mala hotel na ayos ng mga gamit roon. Engot siya kung hindi niya inaasahan na malaki ang ibibigay sa kanyang silid, pero hindi rin naman niya inaasahan na parang sa isang reyna ang hitsura niyon. Masyadong malaki po ang kwartong ito, parang hindi po. Dating kwarto ito ni Gabriel, pinahanda ko talaga ito para sana sa pagdating ninyo, kaya nararapat lang na dito ka matutulog. Muli niyang sinipit ang buong silid kaya mas lalo pa siyang napahanga niyon, sobrang-sobra para sa tulad niyang nagkukunwari. Sakto na nga para sa kanya ang makitulog siya sa kwarto ng mga kasambahay, tutal aalis naman siya kinabukasan, hindi siya pwedeng magtagal roon, isang threat si Sebastian sa buhay niya, sigurado yun, kaya bukas na bukas din ay aalis na siya. Sinulyapan niya si Mama Anselma na namumungay ang mga matang pinagmamasdan ang buong silid. Patawad po, Mama Anselma, si Serena ay patay na, at ako naman ay isang babaeng nais pang mabuhay upang alagaan ang pamilya, sana po ay maintindihan ninyo ako. Gustong-gusto niyang matulog na lamang pero hindi maaari yon, walang rason para tumanggi siya. Siya si Serena Mijares for now, suot ang regalo na puting off-shoulder swing sundress ni Mama Anselma, ay bumaba si Elenita upang dumalo sa hapunan. Habang nasa sahagdan ay naalala niya ang nangyari nitong umaga nang dumating siya sa bahay na yon. Sana lang ay maging kalmado na si Sebastian ngayon at maging mabait na sa kanya, hindi rin naman siya makikipagtunggali rito. There's no use, aalis na siya bukas, nang makalapit na siya sa may dining room ay narinig niya ang pag-uusap ni na Mama Anselma at Gabriel, ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tila may isa pang boses ng lalaki ang naroon. Sumilip siya sa pinto at agad niyang nakilala ang may-ari ng ikatlong boses, it was Bernard Lagdameo, ang kanyang doktor, pero anong ginagawa nito roon? Serena, bati sa kanya ni Mama Anselma, nakita pala siya nito, tumayo pa ang ginang upang sunduin siya. Nahihiya man ay wala siyang magawa kundi ang magpatianod na lamang, inihatid siya nito sa isang silya. Ngayon ay nasa harap na niya si Bernard na malawak ang ngiti nang makita siya, ngumiti rin siya rito pero agad napalis iyon, katabi lang kasi ni Bernard si Sebastian. Si Sebastian na nakahalukip-kip at nakataas muli ang gilid ng lobby na tila ba nang iinis sa kanya. At dahil hindi pa siya nakakaupo ay kitang-kita niya kung paano siya tiningnan ni Sebastian mula ulo hanggang paa, di tuloy niya maiwasang ma-conscious sa suot na damit, bukod sa kita ang balikat niya ay litaw rin ang kalahati ng kanyang legs. Kaya ito nakangiti dahil sa revealing niyang damit,
As if naman may choice siya sa susuotan, bigay iyon ni Mama Anselma, isang kawalang galang ang di pagsuot niyon, pinilit na lamang niyang hilahin pababa ang saya upang takpan ang exposed na parte ng kanyang legs. Kumusta na ang pasyente kung bigla na lang nawala sa ospital? Oh my, lumipad pabalik kay Bernard ang kanyang tingin. Tama nga pala, umalis siya kanina sa ospital nang hindi nagpaalam. She should have known better, nurse siya. Hindi dapat umalis nang ganoon na lang ang isang pasyente. Umupo muna siya sa silya bago sagutin ang tanong ni Bernard ay magkaroon siya ng pagkakataong mag-isip ng isasagot. Kasi Doc Bernard, just call me Bernard, after all, matalik kong kaibigan si Gabriel. Oh sige, Bernard, pasensya na, sinabi ko naman sa ospital pa lang na gusto ko na talaga makauwi, hindi lang ako makapaghintay, I'm sorry. Tumango si Bernard, I'm just glad you're fine, pumunta lang naman ako dito ngayon para i-check kung okay ka na, but seeing you now, lumuwag ang ngiti nito, I think you're doing fine. Salamat, Bernard, sinserong sagot niya, nagpapasalamat siya dahil inalagaan siya nito noong nasa malubha siyang kondisyon, totoo rin ang malasakit nito bilang kaibigan ni Gabriel na asawa kuno niya. So, can we eat now? Si Sebastian yon na tila nayayamot na sa kinauupuan nito. Atribida talaga si Sebastian kahit kailan, pero wala na siyang pakialam rito, ilang oras na lang ay hindi na niya ito muling makikita pa. Ilang sandali pa ay nagsimula ng ihain sa hapag ang mga pagkain, mayroong karne ng baka, manok at isda, pero ang totoo ay hindi siya sigurado kung anong luto ang mga iyon, para kasing isang chef ang gumawa ng mga pagkain, naalala niya tuloy ang ina at kapatid. Nakakakain kaya ang mga ito ng maayos, may kaunting pera naman siyang naiwan sa kanyang ina, sana ay sapat na iyon para makatawid ang mga ito para sa pang-araw-araw na gastusin at pampadialysis. Pero mauubos na rin yun sa susunod na mga araw, dapat ay makagawa na siya ng paraan, wala siyang balak na umatras sa responsibilidad niya sa pamilya niya, gagawin niya ang lahat kahit pa ang magtago sa batas. Masaya ako at sa wakas ay nagkasalo tayong lahat sa dinner, alam ko na kung nasaan man ngayon si Gabriel ay masaya siya dahil kasama ka na namin, Serena. Bakas sa boses ni Mama Anselma ang labis na tuwa, para naman siyang kinurot sa puso dahil alam niyang hindi na magtatagal iyon. Bukas ay aalis na siya, kaya naman isang tipid ng ngiti lang ang iginawad niya sa ginang, hindi niya rin kasi alam kung paano sasagot nito. I've always been curious, Serena, si Sebastian iyon na hindi man lang inaalis ang mata sa pagkain nito. Agad sumibol ang kaba sa kanyang dibdib, ano na naman ang nais nito sa kanya? Ano yun, Sebastian, hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa hinihiwa nitong karne, how did you? Makilala ang aking kapatid, curious ako paano kayong dalawa naging mag-asawa. Sebastian, baka naman hindi komportable si Serena na sagutin ang tanong mo, masakit pa sa kanya ang alaala ni Gabriel, tila nag-aalalang sinaway ng ginang ang anak. Hindi siya nagsalita, mas mabuti iyon para kusang sumuko si Sebastian. Ano bang mali sa tanong ko, Mama? I want to hear their love story, I'm sure Serena wouldn't mind sharing it with us. Pamimilit ni Sebastian, hindi ba Serena? Hindi niya halos malunok ang kinakain, agad niyang inabot ang baso ng tubig at uminom mula roon, nang maging maginhawa na ang kanyang pakiramdam ay saka siya nagsalita, ang kwento namin ni Gabriel. Nagpunas si Sebastian ng lobby gamit ang table napkin at bahagyang tumango, tell me, Serena, wala pang 2 buwan nang magkakilala kayo ni Gabriel, tapos pinakasalan ka na niya agad, ang bilis naman yata. Pinigilan niyang huwag mapasinghap sa gulat, ang alam lang niya ay mag-asawa sina Gabriel at Serena, hindi niya alam na bago lang palang magkakilala ang dalawa. Nagkakilala kami sa isang volunteer program, nagkagustuhan, ganoon. Ganon lang, tila di makapaniwalang tanong ni Sebastian. Nag-propose siya sa akin kaya tinanggap ko, dagdag pa niya. Ha, ang romantic naman, nagkakilala, nagkagustuhan, nagpakasal. All within 2 months RHS letter, puno ng pang-uuyam ang boses ni Sebastian. Kainis paano naman niya gagawing kapanipaniwala ang kwento ng pag-ibig ni na Serena at Gabriel. Hindi niya lubos na kilala ang mga ito, ayaw din niyang basta na lang mag-imbento, hindi na niya gustong dungisan pa ang alaala ng mag-asawa. Kung pwede lang sariling love story na lang niya ang ikwento kaso wala rin siyang maibibigay, iyon na yata ang pinakahuli sa kanyang mga priorities sa buhay. Anak, don't expect Serena to tell us their story in details, hindi pa siya tuluyang nakaka-recover, depensa ni Mama Anselma sa kanya, nais niyang magpasalamat dito dahil sa patuloy nitong pagtulong.
Mahirap ba ang tinatanong ko? Okay fine, ganito na lang, anong plano ng mahal kong kapatid at uuwi sana siya rito, tiimbagang na tanong ni Gabriel sa kanya. Plano, oo, plano, he's been gone for too long, bakit siya biglang uuwi rito? Pinilit niyang inaalala ang naging pag-uusap nila ni Gabriel bago ang aksidente. Ano nga ba yun? May sinabi siya parang, ipapakilala niya ako sa inyo, yun lang, kumbinsido siya sa sagot niya. Naalala niyang sinabi ni Gabriel na uuwi ito kasama si Serena upang makilala ito ng ginang. Sinungaling na tigagal siya sa narinig mula kay Gabriel, paano naman naging? Pagsisinungaling ang sinabi niya, iyon ang plano ni Gabriel, ipakilala ang asawa niya sa pamilya ninyo, hindi po ba't tumawag si Gabriel sa inyo Mama Anselma? Ang sabi nga niya ay sana maging mabait kayo sa akin, tumawag siya bago ang aksidente. Mabuti na lamang at naalala niya ang detalyeng iyon, sunod-sunod naman ang naging pagtango ng ginang. Totoo, sinabi nga yan ni Gabriel, kaya Sebastian, anak. Huwag mo nang pagdudahan pa si Serena, nag-usap na rin tayo tungkol dito, di ba? Duda, nagdududa pala si Sebastian sa katauhan ni Serena, ano naman ang mga duda nito? Tila walang narinig si Sebastian at patuloy lang ang pagtatanong sa kanya. Kumusta ang trabaho ni Sebastian? Maayos naman. Maayos lang, oo, maayos nang gagamot pa rin siya. Bahagya itong tumango, so, gusto niyang ipagpatuloy ang pagbobolunteer niya. Oh, sinungaling, nanlamig ang buo niyang katawan, may nasabi na naman ba siyang mali, shocks, sana hindi na lang siya nagpadalos-dalos sumagot, or better yet hindi na lang talaga siya sumagot? Sebastian, ganun enough, pukol ni Mama Anselma sa anak. Nag-usap din kami ni Gabriel, Mama, at hiniling niya sa akin na ibigay ko raw sa kanya ang parte niya sa kumpanya, he is selling his stocks to me because he is living for good, pupunta sila ng asawa niya sa Europe at doon meninirahan, iginiya ni Sebastian ang matalim na titig sa kanya, hindi ba Serena? Nanuyo ang lalamunan ni Elenita, hindi siya makapagsalita, ano naman din kasi ang sasabihin niya, hindi niya alam kung totoo o hindi ang paratang ni Sebastian, at sino naman siya para i-confirm o i-deny ang mga yun, she's just deceiving everyone on this table that she is Serena. Sinulyapan niya sina Mama Anselma at Bernard, bakas sa mukha ng mga ito ang pagkalito. Oh, ano, hindi ka makapagsalita, o baka naman iba na kasi ang plano mo? Tama na yan, giit ni Mama Anselma, hayaan ninyo siyang magsalita. Mama, hindi pa rin ito inaalis ang pagtitig sa kanya, ano Serena? Huwag mong sabihing mali ang mga sinabi ko, and just to let you know my dear sister-in-law, you're 800 million richer now, yan ang perang naiwan sa'yo ng kapatid ko. Hindi pa kasali ang pera at ari-ari ang mamanahin niya sa nanay namin, so tell me what are your plans? Plans? Ang tanging plan lang niya ay ang makaalis sa bahay na iyon sa lalong madaling panahon, napakakomplikado ng kanyang napasok na gulo, kaya isa lang ang gusto niya ang makatakas sa bahay na ito. Naghihintay kami, Serena, sabihin mo, pamimilit ni Sebastian. Mabilis siyang umiling, wala akong sasabihin tungkol dyan dahil hindi ko kailanman inisip ang tungkol sa pera, sa inyo na ang pera ninyo. At hindi si Serena ang sinasabi niya kundi bilang si Elenita, wala na rin siyang pakialam, tulad ng plano niya, aalis na siya bukas, kahit ano pang sabihin niya ay hindi na naman mahalaga. Tumayo siya mula sa kinauupuan, pasensya na po Mama Anselma, pero sumama po bigla ang pakiramdam ko, magpapahinga na lamang po ako. Teka, Serena, hindi ka pa tapos kumain, pigil ng ginang sa kanya. Umiling siya, pasensya na po talaga, sinulyapan niya si Sebastian, mukhang hindi po kasi gusto ni Sebastian na nandito ako ngayon. Nagkibit balikat si Sebastian na tila iniinis pa siya, pero, hiha, huwag mo na lang pansinin ang sinabi ni Sebastian, kumain ka. Nanlaki ang kanyang mata nang makitang hinawakan ni Mama Anselma ang noo nito, pero bago pa man niya matanong kung kumusta ang pakiramdam ng ginang ay bigla na lamang itong nawalan.